into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu ug sa Tibok Pilipinas, alas 8:05 sa Kapuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan may adlaw, kumusta? Niya nasab ang atong Friday episode sa Newsline. Friday naman di ay, no? TGIF. Thank God it's Friday. It's 19 na mga igala sa buwan sa Hunyo. June 19th, 2026. Ug sama sa naandan mga igala, kauban ninyo, nining maong tulumanon, kining inyong kabantay, June Carillo. Kutob ta sa alas 9 karon ining atong panag-uban sa radio magazine program nga Newsline. Naglambigit ni sa labing labas nga mga balita, labing dagko ug importante nga mga isyu. Dili lang kay isyu nga may labot ang lungsod mo, manay naandan kanang isyu nga may labot ang lungsod. Hasta pang syudad ug mga barangay may labot ini. May labot ang nasod, may labot ang katawhan sa tibuok kalibutan kay niya man ta sa World Wide Web. Niya man ta sa internet, no? So bisag asa sa tibuok kalibutan kung makatsamba lang unta sila, no? Gampo tang makatsamba sila og tan-aw og paminaw sa atong tulumanon, mahimo ra na nila makita pinagi sa Facebook Live. Type lang ninyo ang Bantay Radio Cebu. O niya gawa sa social media nga platform nga atong gigamit, kining Facebook Live. Papamati sa ni sa South Radio 102.9 MHz, the sound of the South dito sa Karkar, Cebu. Newsline. Ang studio nato sa South Radio naa sa Karkar, sa Karkar City. Apan tuwas unahan nga tuwa tumoy bukid sa Taluot, Argao, Cebu. Muagi ko ron dito. Kay moadto ko pa dong sa bukid inighuman sa atong programa. Para maka-last billar mi ni Guan ng Siana. Ako na yung ipahibaw alang na itong pamahibaw ha. Ako lang yung isalot nga ang lubong ni ng Siana nga ihatod siya sa katapusan niyang pahulayan.
ugma ng adlaw mga higala Sabado. Ang misa Requiem adto sa Kulawin Parish Church. Alauna. O ni human ni ana i-transport na o adto na padong sa minteryo sa Luok, Argao dito sa lungsod. So, condolence sa tanan nga nagbangutan nga banay kining mga Fernandez ug mga Montañez. Ang kumpleto nga ngan sa namatay, Marciana Nangciana Fernandez Montañez. Diri na ta sa balita mga higala. Niya nindot nga balita, nindot ni bisag layo ra nato kay apektado man ta. Ang Amerika ug ang Iran nagkasabot initially pasiuna pa lang ni. Nagkasabot sila nga nagpirmahay na gani sila agreement initial pa lang gihapon. Nga muhunong na sila anang kagubot sa Middle East kanang puli-pulig bomba ba, puli-pulig pabuto og mga missile og mga drone. Unya kon mahinayon gini kay kining gipirmahan nga initial peace agreement tali sa Amerika ug Iran mga higala, mao man nimo sugod sa mas grabe na ka seryoso nga sabot-sabot tumong na gid sa hingpit na dili na pasiuna, hingpit na nga ceasefire. Hunong na sa gubat tali sa Amerika ug Iran. Ug gani gikataho nga ang Israel murag dili ganahan no? Nga dili ganahan ining maong sabot-sabot, gusto sa Israel nga sige lang gyapon gubat hantod nga muluhod na ginang Iran. Pero tungod ni ini na hostage manggod ang kuan, na hostage ang tibuok kalibutan mga higala, especially ang ekonomiya sa tibuok kalibutan. Munang niingon ko nga good news ni para nato. Kay nagsugod ning gubata ni adtong gibombahan, joint nga operation sa kadtong Amerika ug Israel dihang gikalitan nila bomba ang Iran, namatay gani ang Ayatollah dito. Si Ayatollah Khamenei unya daghan o yamot nga mga military general sa Iran nga namatay sab sa maong kalit nga pag-atake sa Joint Forces sa Amerika ug sa Israel. Ang ilalaging tumong matud pa maong aron masanta ang paghimo og mga hinagibang nuklear o nuclear weapon sa Iran kay medyo kanang maoy ning Iran. Kung makakupot nig nuclear weapons di niya managana nga mo pabuto umutira bisag kinsa nga nasod o bisag unsa nga nasod mo na nga delikado kay og sa ato pa ni og ato pa ning ang analogy ni ini usa ka tawo ba ang batasan ining Iran kuan murag kanang utak pulbura basta naay armas murag mahulga niya ang tanan nga tawo kay di siya managana og pabuto siyang pusil mo nang delikado kaayo og mapareha sa US nga dunay mga nuclear weapons, pareha sa China, sa India, Pakistan, sa Israel, o pareha sa North Korea. Kana day North Korea murag kuyaw-kuyawan man ta kay basig sa puto na Kim Jong-un. Tingalig mo tira nag nuclear weapons. Unya kanang nuclear weapon dili na pareha kana mga dipulbura nga armas mga higala nga kutob lang sa maigo, kutob lang sa kanang mapagan nga duol-duol. Kana dunay nuclear radiation. Pareha ba itong nahitabo katong gibombahan og atomic bomb ang Japan kaniadto sa Second World War. Di pa man mutubo ang tanom hangtod ron sa lugar nga naigo og katong duol dito. So devastating kaayo, hilabihan ka damaging kung dunay mo gamit og hinagibang nuklear. Mao na nga ang Amerika o ang Israel niatake sa Iran aron mahunong ang ilahang paghimo og nuclear weapons. Apan nanghimakak biya sang Iran ini, ningon ba nga kining among nuclear dili ni para himuono namong armas, para lang ni sa among mga power plant, nuclear powered nga mga power plants. Pero dili man sad mo tuo kay matod pa dun naay mga intelligence reports nga naghimo gyud og mga nuclear weapons na hapit na mga 60 to 70% na nga complete.
Mo na nga sa wa pa ni makumpleto, mo ni ang justification sa Amerika o sa Israel. Gibumbahan nila ni adtong Pebrero 8. Og sugod sa ni adtong Pebrero 8, sige na pugtira sa ilang mga missile ang nahibilin nga mga Iranians. Bisag namatyan sila sa ilang pangulo, namatyan sila sa ilang religious leaders, sa ilahang mga military leaders. Apan pa may nahabilin, daghan man po sila mga armas, dili hinoon nuclear weapons. Pero naa sila yung mga missile o daghan nga mga drone. Ang ilang gitirahan, dili man sila kaabot sa Amerika, bawo sila tira sa Israel. Doon na say mga drones o mga missile nga niabot sa Israel, mga kabantay nga nasagang, apan naasay mga nakalusot. So, mo nang naasay nga matay, yung naay damage to property, nago sila ilawom sa tunnel. Apan ang labing dako gyud nga epekto, kay kita wa man ta maigo dito, puwera pangandoy lang nga maigo. Kinig yung pagkaigo na to sa krisis ekonomiya, kay human ni adto mga higala, gisiraman ang kanang sigpit kayo, narrow nga Strait of Hormuz. Usa ka body of water, dagat nga agianan sa mga barko nga dikarga, kanang nagkarga gyud og mga petroleum products, mautong ni sulbong ang presyo sa gasolina, sa diesel, sa kerosene, ug uban pa. Unya dugay naman tang giingnan nga basta momento gani ng presyo sa gasolina ug diesel, momento yung presyo sa tanan, bugas, pagkaon, goods and services ni uminto tanan. Ang wa ra ni uminto ang atong sweldo og mga ganansya sa negosyo. Krisis sa ekonomiya. Dili lang Pilipinas kundi hapit tanang nasod sa kalibutan. Mo na nga ang pressure na aron sa Amerika, sa Israel ug sa Iran nga sila may nagubat. Nga hunongon na nang maong gubat kay aron maulian na ning kahimtang ekonomikanhon sa mga nasod sa kalibutan. World peace ang tumunggid actually. O ganang masalbar tagikan sa pait nga problema sa ekonomiya. Kamo diha tingali nakasinati nga kaniadto dili kayo lisod bisan og maora na inyong income, dili kayo lisod kay dili man ingon ini ka mahal ang bugas, dili man ingon ini ka mahal ang mga grocery items, dili man ingon ini ka mahal ang pliti. Apan karon ni saka ang presyo sa nagkalain-laing palitonon, dili lagi ni atong sa apan napaganta sa gubat sa Amerika, Israel ug Iran. Ito na ilang giingon nga kung mag-away gani mga higante, bisag way sa ang mga hulmigas apan matunob-tunuban. Gagmay man ta nga nasod sila dagko gamhanan nga nasod nag-away. Kay kun dako pa ta makahulga sa tingaling hunongan ninyo na diha kay bumbahan ta mo ron. Pero wa man ta ibumba. Luthang ra man ito ha. So makapalipay nga hitabo mga higala, makapalipay ni nga development nga ang US ug ang Iran initially nagpirmahay na og kasabutan unya ang mosunod niini sa 60 ka adlaw nga sabot-sabot kanang pressure gyud nga sabot-sabot dinut-anay gyud sa unsay gusto sa Amerika ug unsay gusto sa Iran nga ang tumong mao nga magkasabot gid sila sa hingpit nya mahunong na gyud completely ang gubat sa Iran. Sa ato pa makaagi na, libre nang makaagi ang mga barko sa bisan unsa nga naso diha sa Strait of Hormuz. Karon nahadlok man ang kuan mga barko diha ang kanang mga tripulantes mga barko nga basig tirahan sila sa drone sa inigagi nila tirahan sila drone sa Iran nya daghan naman nga nalunod nga mga barkong dikarga. Hashtag insurance, dili na sad mo pasalig nga mo abaga sa galastuhan. Ubayranan ni anang malunod nga mga barko ug sa karga nila nga mga petroleum products. So, kanang kagubot diha, murag, wa na maabot diri sa tuag yun, ang kakuyaw, apan ang epekto sa kalisod sa ekonomiya maunay atong nahiaguman din
Atong takna karon mga higala 18 minuto suman mo labay ang alas 8 sa buntag. Sa dili pa ta mo padayon, mga pahinomdom muna. Newsline. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi. Sekreto sa mga champion. Lacto Papi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilhan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa
linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Newsline. Newsline. Alas 8:25 na kahigalaan din sa atong panaguban sa atong programang Newsline. Nailay balita nga akong paambitan ninyo karon mga higala. Importante sa kaay ni. Dili na ni dito sa international scene, kundi dinhin na ni sa atong nasod, no? Doon ay kanhi opisyal sa PhilHealth. Kini si Dr. Tony Liachon. Kinsa nanawagan nga i-review sa PhilHealth kining labing maayo i-abolish o wag tango na gyud sa hingpit. Kining ilang lagda mahitungod sa 24-hour confinement rule. Amo ni, no? Lagda man eh. Sa PhilHealth. Tungod kay matod pa niya, kining mao nga lagda sa PhilHealth, dili ni magsilbi, wa ni magsilbi sa labing nanginahanglan atong kaigsuunan. Kini si Liachon mga higala as backgrounder. Kaniadto nagsilbi ni nga independent director sa PhilHealth representing the Monetary Board ni adtong 2016 to 2019. Iyahan ning gipadayag mga higala kay duna mong kaso mahitungod sa usa ka Marvin Sulit. Usa ka miyembro sa PhilHealth. Karon miyembro naman ang tanan tungod sa Universal Health Care. Balaod mahitungod sa Universal Healthcare wala nay dili member. Kitang tanang mga Pilipinon miyembro na ta sa PhilHealth. Apan dunay mga lagda, dunay mga technicalities ug unsaray mahimo natong ma-avail sa PhilHealth. Pananglitan kini si Marvin Sulit kaniadto matud pa ni bayad siya contributions premium dito sa PhilHealth 25 ka tuig. Apan sa diha nga namatay ni siya nasakit o niya namatay, wa gi-honor, wa patalinghogi sa PhilHealth ang ihang pagkamiyembro. Tungod kay less than 24 hours ra siya nga na-confine sa ospital. Dili ba murag makalibog kay galaan nga na ay member sa PhilHealth nga nanginahanglan og pagtagad unya
sa gubangon sa PhilHealth ang bayranan sa iyang pagpatambal apan dili di ay mahimo kay doon na sila lagda nga basta less than 24 hours ang confinement sa ospital wa na labot uy kapait. Sa usa ka statement ni adtong miaging adlaw kini si Liatson miingon, the rule as a rigid technicality that disregards medical realities and places an added burden on grieving families. Kanang naay mamatay unya kadyot ra kaayo ba kalit nga kamatayon nadalag kadyot sa ospital wa kaabot og 24 oras nya dili mo sa gubang ang PhilHealth kay duna lagi sila 24-hour confinement nga lagda. Insurance must protect emergencies matud pa ni Liatson. Ang 24-hour confinement rule undermines the very purpose of social health insurance, which is to provide support at the moment of greatest need. Ako ang binisayon ha. Kini kunog insurance, ilabi na ang health insurance sa PhilHealth. Kinalang manalipod sa katawhan atol sa mga panahon nga emergency o dinalian. Kanang ilang lagda nga 24-hour confinement rule nakapahuyang na sa katuyuan sa social health insurance nga mo provide, muhatag taog ang gobyerno, muhatag og support ngadto sa mga pasyente ilabi na sa nagbangutan nila nga banay. Matud pa niya ang pag-deny sa benefits ato pa dili pagsagubang sa PhilHealth sa mga galastuhan sa usa ka pasyente nga dili ma-cover tungod kay duna sila'y 24-hour confinement rule. Kanang mubo ra kaay nga confinement, dili na mubayad ang PhilHealth ana. He said, denying benefits based on an arbitrary time threshold runs contrary to the principles of humane health program, stressing that sudden illness and emergencies are precisely the situations for which the coverage exists. Mas labi gani nga gipanaganan unta ning ingon ining mga kasuha nga dinalian kaayo. Dinalian kayong pagda sa ato mga pasyente ngadto sa mga tambalanan. Pero mao na hinuon ang muingon ang PhilHealth nga adi mi mubayad kay mubo ra kaayong confinement wa ra kaabot og 24 oras. When contributors are abandoned despite decades of faithful payments, confidence in the system collapses. Tinuod na. Kung ang daghan kaayong mga nagdinios og kontribuer, daghan kaayong nagdinios og tampo sa ilang PhilHealth premium kay automatic deduction maning SSS og PhilHealth mga igala kon manrabaho ta. Automatic deduction na sa sweldo na to gi-compute na nadaan sa atong mga employers nga kariyahang sweldo ko kuhaan na to SSS premium nya do na sa PhilHealth. Of course, do na counterpart ang employer. Ug mo na nakanindot sa programa apan sa higayon nga magkinahanglan na ta kanang simbakulang mga ospital na ta unya wa tay kwarta magsalig unta tanga insured bitaw ko sa PhilHealth. Sige kog kampo pila na ni katuig na po 15, 20, 30 na katuig na kung tinampuhay anang PhilHealth. Naapag yo'y counterpart so dako na gitong amo na tampo. So dili na ko maguol. Dili na angay maguol ang mga tagtungod sa asa sila masiril-siril og pangitag kwarta nga gastuhon. Apan, tungod kay dunay technicality, mao na nga dili na hinuon masulbad ang problema, mosamot ang kaguol ang problema sa mga tagtungod. Usa sa mga rekomendasyon ni Liatson mo ang pag-increase sa mga benefit packages. Samtang ipabilin nga affordable ang premium. Kini sa mga capable ha, katong mga dunay trabaho, mubayad og premium. Pero katong mga member gihapon sa PhilHealth, ang gobyerno mo imutapar. Mao bitaw tong ang para igtatapar unta nga premium mga igala sa contribution sa dili capable nga mutampo. Kay kun naa kay sweldo, automatic man na nga deduction gikan sa imong payroll, imong payslip. Pero katong mga way trabaho, member man gihapon sa PhilHealth.
maka-avail man gyapon sila niini apan ang mubayad sa ilang premium mao ang gobyerno. O niya katong 2025 mao bitaw to nga na controversial kay ang premium payment budget para sa premium payment sa mga non-paying citizens gitangtang man to gikan sa budget unya gibalhin nila sa lain motong nasalawayon ang administrasyon ni BBM ni atong 2025 labi pa nga pagbuto ni ay dagko kaayong mga budget gidugang sa DPWH unya nahipunta ra dito sa mga anomaluso questionable kaayo nga flood control projects sa hangtod karon wa pa maimbestigar. Mao to, may gani kay nining bago lang, pipila ka buwan ang milabay, ang administrasyon ni BBM tingali na tandog sila nga grabiha sa dani Hasta man ang budget sa premium sa mga non-paying members sa PhilHealth gikuha. So giuli na. Giulian na to nas PhilHealth. Pero mao lagi na. Dunay mga technicalities, dunay mga lagda, mga higala nga naghikaw hinuon depende sa unsay circumstances sa mga kaso nga sa mga pasyente nga gipa-ospital. So muna, nindot ni og hinaut unta nga kuan. Hinaut unta nga matuma ning mga rekomendasyon ni Tony Liatzon may tungod ni ining mga technicalities sa pagpatuman sa PhilHealth. Unya, unsa magidiay ning PhilHealth? Unsa magidiay ni siya? Naapay laing technicality di ay mga higala, kining single period confinement rule. Gidiskussan ni mo ni nakaayo kay nagdiscuss na ni ini ang Senado mga higala. Ang advantage gyud kon ang Senado dili mainutil bitaw, dili pareha atong nilabayng pipila ka semana nga kunwa diha ang grupo nila ni Win Gatchalian, mutunga sila sa Alan Peter Cayetano, pero inigtunga sa grupo nilang Gatchalian, di nasad manunga ang grupo nilang Alan Peter Cayetano, ang resulta, way trabaho nga nahimo ang Senado, murag na inutil. Karon kay na 13 naman sila, nakapili na sila og kanang full-fledged nga Senate President in the person of Senator Win Gatchalian. Surrender na Alan Peter Cayetano, ningon nga, sige, kamo na magyug ka, kay 13 naman mo. Kinibalhin na mas Joel Villanueva dito. Munang, doon na mga hearing ang Senado ug usani sa ilang gituki ining bahin sa coverage nato sa PhilHealth. Ang balita nag-ingon, the Philippine Health Insurance Corporation, mao ni ang complete name sa PhilHealth, mga kabantay. The PhilHealth will assess the possible removal of a policy prohibiting readmissions under one case benefit among its members. Lain na sad ni, no? Kato akong gisgutan ganiha nga dili covered kon ang usa ka pasyente ma-confine lang sa ospital og less than 24 hours niya mamatay. Moingon ng PhilHealth di mimbayad ana kay kadyot ra kaayo wa. Kadyot ra kaayo na nga pagka-ospitala wa na ilabot. Bahala nagpila na kalibo imong natampo dito nga premium. Dili na covered matud pa. Munay gipanawagan ni Tony Liatzon, ang kanhi official sa PhilHealth nga, uy, wag tanga na ninyo. Dili na makiangayon alang sa mga nagtampo. Bahala nagmubo or taas ang pagka-confine. Bayrin ninyo ng bayranan diha sa ospital. Kay maunay purpose nga naay PhilHealth. Inilain na sa ni mga higala, naa sa ilagda nga within 90 days, unya, ma-confine ang pasyente sa ospital, bayaran na sa PhilHealth. Pero dangtag usa ka semana, duha ka semana, basta kay within 90 days, ma-confine na gani, dili na sa to bayaran ang ubang higayon nga na-confine. So, mura magilisod-lisod bitaw pag-ayo ang mga tao, nagdaginot og maayo ang PhilHealth, nga perting daghana pila naman na kabilyon ang ilang pundo diha. Tungod kay, gawas nga ang mga empleyado automatic nga kaltasan o tibhangan ng ilang sweldo para sa PhilHealth premium punan pa yun sa counterpart sa employer, nyatuan na nila
gitigom na nila dito sa PhilHealth, apan nagtinihik ni silang maayo sa ilahang pagtapar, pagbayad sa mga ospital. Munang maproblema in taon ang pasyente o ang mga tagtungod. Lain na sa ning technicality nga gustong wagtangon. Kining 90-day nga rule. Gitawag ni prohibition on readmissions under one case benefit. PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. Mao ni ang hepe ron sa PhilHealth mga higala. Referred to the single period of confinement policy as he spoke Tuesday before the Senate panel on health and demography chaired by Senator Christopher Bongo. Nga mo na ha. Kini si Senador Bongo gi-identify gini nga tuani sa Duterte camp. So, tuani sa block nila ni Alan Peter Cayetano. Kung nagpadayon pa ni sila nga apil na si Bongo nga di mo tambong sa Senado kay nagbinirahay lagi sila kinsay mahimong opisyal sa Senado, dili unta ni makatrabaho si Senator Bongo. Kunya kani tinarong baya ning kang Bongo. Tinarong ning iyang pagtabang o pag-atiman sa panglawas sa katawhang Pilipinon og ang katawhan na hibaw ni ana. No wonder nga na number 1 si Bongo sa eleksyon pagka-senador ni adtong 2025. Number 1 is Bongo. Bahala nagmaduterte ba unta ni siya o gisaway ba nato si VP Sara tungod kay nagatubang siyang impeachment. Pero kini si Senador Bongo nga kaalyado nila sa politika, nagtrabaho, nagtarong. So dili po nato, puruso na lang yun nga, abi kay lagot ni sa mga Duterte, doon natay kalagot ni kanhi Presidente Tatay Digong, doon natay kalagot ni VP Sara kay nagtuot ang tinuod ng mga pasangil batok niya. Nga kalagutan na lang po nato ang tanang mga senador nga medyo doon ay political alliance with the Dutertes. In fairness ni Senador Bongo, nagtrabaho ni siya kanang malasakit di ay. Kanang mga malasakit center sa nakalain-laing mga ospital sa Lukop Nasod. Bongo man na. Bongo man mo inaning kamot pag-ayo ana. O kini, hilisgutan may tungod sa PhilHealth, si Senador Bongo nakatrabaho na yun, kaya balik naman ang trabaho sa Senado. It's been so long. We are going to thoroughly study the revision and possible removal of the policy of single-period confinement, so rest assured, we shall do it immediately. Mo na ipasalig ni Ledesma, ang Pangulo sa PhilHealth ngadto ni Senador Bongo. Maton pa niya, admissions and readmissions due to the same illness or procedure within a 90 calendar day period shall only be compensated one case benefit. So, 90 ka adlaw, tulo na ka buwan. Pananglitan na sakit. Unsang sakita na ospital. Bayran pa na sa PhilHealth. Pauli siya sa ila, dangtag usa, duha ka semana na sakit na sad siya, the same sakit. Dili na mo abaga ang PhilHealth ana within 90 days. Gawas og palapason nimo og tulo ka buwan, mo abaga na sad. So, technicality ni nga wa gihapon magrespetar sa kahimtang sa panglawas sa katawhan nga mauuntay purpose nganong magpa-health insurance ta alang sa katawhang Pilipinon. So, hinaot nga maningkamot sa kuan si Senador Bongo ni paglaban niya, dili man ko mo question sa iyahang sinseridad ni Senador Bongo. Kay bawo ko sincero siya paglaban sa panglawas sa katawhang Pilipinon. Go question the policy and how it has not been changed for the past years. According to Ledesma, the policy was implemented since 2013. Ingon si Bongo, pag nag-bleeding ka ngayon, after 2 weeks, bawal na ang same confinement kung nag-bleeding ka na ulit. Bahay nang i-review ninyo diha sa PhilHealth, huwag tangan na ninyong technicality nga ingon niya na.
Mo ni ang gipasabot ni Senador Bongo. Unya ang ako sang gipasabot din nga kung wa pa mahilot, wa pa masulbad ang panagbangi sa Senado, mao lagi to. Nagsige pa sila og ilugay kinsay mahimong Senate President, kinsay ma-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee and the other committees. Inutil ang atong Senado. Daghan kaayog importanteng trabahoonon para sa katawhan. Paniungot sila ining pagpanalipod nga dili ma-impeach si VP Sara o sa pikas pag paningkamot saan nga ma-impeach yun si VP Sara. So, tungod ni ana mga igala, na focus ang atong attention diha sa impeachment ni VP Sara, kunya na inutil ang atong Senado for a while, may gani kay karon na ulian na. Hopefully, mag-double time ni sila silang trabaho. Ang impeachment ni VP Sara, unya pa man sa Hulyo 6, but before that, trabaho unta ni sila, pero recess man gud unta karon ang Kongreso ug Senado mga higala. Sinidye magani nagpatawag lang si BBM ug special session mo nang nahilot na tungkuan. Wa na ta magsigig lali sa Facebook karon og kinsay maayong laking abogado. Kinsay husto kadtubang nituo sa 1949 nga decided case sa Avellino versus Cuenco nga pwede rag dili 24 ang base para pagkuha og majority kanang 50% plus 1 nya doon na say uban nga niingon nga kadtog yung kuan 24 gi husto kay sa 1935 Constitution ang gibasihan ni adtong Avellino versus Cuenco. Daghan kaayong maing laki nga abogado ni padayag sa ilahang mga huna-huna, nagkalain-laing huna-huna, may tungod sa quorum. Pero kana nga tanan, mute an academic. Dili mute an academic ha. Kaya kanang mute ka nang i-mute na to ba? Panalitan, parehaan ni, i-mute na ko ang microphone. No? Wa na ko ninyo madungog. Mo na gitawag og mute. Mute an academic sa ato pa. Water under the bridge. Samot naman hinuon ni Kalisod ang akong kuan. Kana bang dili na naangay ngiyusgutan kay nakapili na og Senate President. Unya 13 sila kinibalin si Joel Villanueva dito. Ni sunod ni Chis Escudero. Whether para sa gugma sa nasod ning katarungan ni Joel Villanueva, ang iya habang kahadlok sa Ginoo o iya mang kahadlok nga mapriso siya parihang jinggoy tungod kay nagatubang man sa kiha. Regardless og unsay iyang katarungan, basta kay 13 na sila ang grupo ni Win Gatchalian ug wa na ilalis. Bisan pag 24 ang basihan, bisan pag i-appeal og ihap si Bato de la Rosa nga nagtago-tago, i-appeal og ihap si Jinggoy nga napriso og dili makatambong og sesyon sa Senado. Sige, 24. Pero 24 divided by 2 mo na 50%. 12 plus 1, 13. So okay na ning 13. Wa na ilalis diha. Trabaho na ang Senado. At untag na karon mga higala, 14 minutos na lang sa dili pa ang alas 9 dugang unang mga pahinomdom. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kinigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mupatog sa high blood pressure o mapaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home.
Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mga hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo ato sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kini maumatang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement. Newsline. 8 minutos na lang kay galaan sa dili pa ang alas 9. Nga pa'y gamayng panahon nga itong isgutan ng balitang lokal.
Pasalamatan na kauna-huna ni ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga gipanguluhan ni Governor Pam Bariccuatro. Dunay mga 17,000 ka mga notebook. 17,000 ka mga notebook diha nga nagpundo sa ilang butanganan sa Kapitolyo. Nga karon ilahang gipaningkamutan nga dili lang mausik o dili malabay. Kaya iglalabay naman unta ni nganong ilabay tungod kay doon na anti-EPAL nga regulation nga gipatuman o gimando si DILG Secretary John Vic Rimulya. 17,000 ka mga notebook nga doon ay mga dagko kayong picture hulagway ni kanhi Governor Gwen o sa mga board members nga dili naman na mahimo kay EPAL man na. Di kay dili na mahimo. Sukad sa una pa og hangtod karon dili gid unta na angay. Mo nang ilaning pangtabunan tingali amo sa ilang itabon tape ba? Ila ba ning pintalan aron dili na makita ang naong ni kanhi Governor Gwen Garcia og sa mga kanhing provincial board members sa milabay nga termino. Tungod kay gidili na lagi na ron mas gi-stricto na tungod kay dunanay kanang lagda nga bago lang gipatuman pipila lang kabuan nga gimando ni SILG or Secretary of the Interior and Local Government John Vic Rimulya nga stricto ta ha stricto ta sa mga local government units stricto kita anang EPAL. Unsa man ning EPAL? Tagalog man ning term kana bang mamintaha bitaw ka, pananglitan, gobernador ka, or mayor, or aka na mga konsehal, dili man na makahimo kay dili man na sila maka-request og budget. Ang local chief executive maka-request og budget. Ang congressman maka-request sa budget. Ang senador, pero ang senador o congressman dili covered ni ining lagda ni Rimulya. But just the same, doon ay pagdili nila diha sa General Appropriations Act nga ayaw lagi mo pag-EPAL. Naunsa ning EPAL? Ako ni ipasabot ninyo mga igala. Kanang EPAL, kanang mamintaha bitaw ka, abi kay naglingkod ka. Kay naglingkod ka sa katungdanan, naa kay gahom, mag-project barong ka, sama nining notebook. Yun yung manghatag tas mga bata, oy, luoy kay mga pobre mga bata. O sige, very good. Maluoy tas mga batang pobre. Pero nganong imo mangbutangan sa imong picture? Ihatag lang na nga way picture. Gusto ka nga mo obtain, mo angkon sa credit. Aron mahinumduman kas ginikanan ana mga bata nga mayuha gid ani niya, oy. Nang hatag yun. Pero nganong dili man, nganong ngilad man na. Tungod kay ang imong gigasto ana dili man imong kwarta. Kwarta sa mga magbubuhis pero mamintaha kag propaganda sa imong kaugalingon pinagi sa imongan, sa imuhang picture, bisan man gani ang color sa pananglitan kakamping. Oh, color nga pink propaganda na nadaan. Pananglitan yellow o dilawan na kaanadaan. Or unsa man nga color or logo nga maka-identify sa imong partido, imo nang gi-advertise so namintaha ka ni adtong wa maglingkod, pananglitan kamoy mag-atbang unya sa eleksyon. Kabintaha na ka. Unya kay ang imong gibintahaan magbubuhis man pud wa gid nay problema. Imong bisag puston pa nimo sa imong picture og sa imuhang ngan ang tanan nimong ipanghatag nga mga butang basta imong personal nga kwarta ang imong gastuhon. Pero buhis gani sa mga tao ayaw pagkuhag ang due credit sa imong proyekto kintahay nga gigastuhan sa buhis sa mga tao unya imo sang gipropaganda ang imong kaugalingon. So muna mga higala ang gibuhat ron ilahang paningkamutan matod pa ni Board Member Christopher Dong Bariccuatro. Ano man yung mga Christopher nga mga mugamit mag Christopher Bong Go. Yeah.
Christopher Dong Baricuatro. Board member na to din pero buutan ni si board member Dong. Siya mo ay naa sa school board unya. Ni-explain siya nga ila na lang yun ning pangitaag paagi nga ma-distribute ni sa kabataan. Sa nakalain-lain nga mga local government unit, sa nakalain-lain nga mga school board, tibuok probinsya, maapod-apod ni para ni atong mga wain tayo notebook nga mga bata, maapod-apod ni before August. Kay wahin sa kay adto na December ninyo iapod-apod mga notebook, tingsira nas klase hapit. Karon nga bag-o pang nibukas ang school year 2026-2027, okay na. Una imbes nga ipalabay o sunugo na. Kay ba mo pila na kuan? Kabahin ni sa 340 million nga budget para sa pagtabang sa edukasyon sa atong probinsya sa Sugbo. Nya dunay na palit nga mga notebook plus kana pang pag-imprintad, additional ng gasto. Nganom yung butangan magyud og naong I have nothing against Governor Gwen. Akong gidaig sad ang mga maay niyang nahimo, mga karsada iyang napatukod. But let us give credit where credit is due. Pero mo saway sad ta kun dunay sa lawayon. Bisan kanis go bam ato ning gidaig kay iyang giayo pagkuan. Iyang giayo sa unsingan ani kanang pag-atiman ang panglawas sa mga tao, gi-improve niya ang kahimtang sa mga ospital, ni hire sa lagdugang mga doktor, mga nurses, ug uban pa mga medical practitioners. Pero sa mga higayon nga sa lawayon sa dambuhaton ni Gugpam ato sa siyang i-call out. So whether Pamela Baricuatro or former Governor Gwen Garcia, kung doon ay maayong mabuhat, ato na hisgutan. Kung doon na sa mga dautan nga makita nato ato sang i-call out. Wa may eleksyon ron. Kanya public servants man ni sila, di po tingali sila mahiubos kon atong i-call out. Ang ato nakita nga, on a fair comment ha, ang ato nakita nga dili mayo. Kung pinagi ni mga higala atong takupan, ang atong tulumanon newsline, Friday episode sa atong programa. Sa 19 na sa Hunyo tuig 2026. Sangan sa atong mga sponsors, Lactopafi Worldwide Corporation o sa ASIL Laboratories. Sangan sa akong mga alalay dire, mga technicians on board, dire sa studio si Kinon Sinisa, sa South Radio, dito sa Karkar, Cebu, tuwa si Ray Quijano Alcoizar. Ako si June Carillo, hangtod sa sunod semana. Mayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.